Hello po, dalawang klase ng high blood. Herman Buelva po uli. Una, high blood na walang nararamdaman. Ito ang pinakadelikado. For example, ang BP mo ay nasa 150/100 or 160/100. Pero wala kang nararamdaman na kahit anong sakit ng ulo or hilo or blur vision. Ito ang dahilan kaya marami ang inaatake ng biglaan o babagsak na lang bigla at posible on the spot deaths na. Dahil hindi nila alam na high blood na pala sila dahil hindi sila nagpapa-check up. Akala nila di sila high blood. Ang high blood traitor po yan. Kahit anong edad pwedeng tamaan, kahit edad 8 o 10 na high blood na. Walang pinipili mapa bata man o matanda. Hindi mo malalaman na high blood ka kung hindi ka nagpapa-check up. Pangalawa, kung high blood ka naman na may nararamdaman ka, mas mabuti na nagpakita ng sintomas. Dahil mababahala ka at magpapi-check up ka, at mabibigyan ka ng gamot for maintenance. Signs kung may high blood ka na. Masakit ang batok na di nawawala. Masakit lagi ang ulo na di nawawala. Nahihilo, nasusuka, blur vision, nanghihina, kapos sa hininga, palpitations, abnormal heartbeat, etc. Ang nagtre-trigger sa high blood, number 1 ang maalat. Kapag kumain ka ng maalat, hindi mo pa yan nararamdaman. Lilipas pa yan ng ilang oras bago ka atekihin ng pagtaas ng BP. Isama pa mga mamantika, matatabang pagkain, matatamis, frozen foods na high in sodium, delata tulad ng sardinas, maalat dahil sa source. Basta makikita nyo nutrition sa back ng lata, kung gaano kataas ang sodium of content nito. Hindi lang sa pagkain nakukuha ang pagtaas ng BP, nandyan din ang anxiety, stress, pagod, at init ng panahon, sobrang pagkapagod. Kung may nararamdaman kayo, magpa-blood chem na, para ma-check ang mga mataas sa'yo, at mabibigyan ka ng tamang gamutan ng doktor, at maiwasan mga dapat iwasan. Ingat po palagi. God bless po.